pasintabi na lang sa mga medyo maselan. Pero napakalamig kung saan nandun. Medyo malamig lang talaga sa kinaroroonan ko. I'm in Murphy, California. Sa Bulubundukin. And I really just wanted to make a short video. Actually, naalala ko yung mga kababayan natin eh. And forgive me, my US fans or to my foreigner friends, but most of this or a bulk of this episode is dedicated to my Filipino compatriots. Naalala ko kayo eh kasi galing lang ako sa Calavera Big Trees. Ngayon, ang cool nung sombrero eh kasi bagay na bagay sa ating mga sentinel. So it has a zippered pocket. Ang lamig eh. Naninigas yung mga daliri ko. Has a zippered pocket. And it also has a cute little side flap pocket. O, di ba? Cool. Pero, I think, the more important thing to note dito sa cup na ito, take note ha, Calaveras. And kung titignan natin yung label, it reads, Dorman Pacific Company. Okay, ito yung etiketa. Ito yung etiketa. Yan. Ito ang maganda. Sa flip side, kayo na ang humusga. Hindi ko makita eh. So anyway, kayo na ang humusga sa flip side. I really just wanted to get that off my chest. Ang ganda ng ang cool ng sombrero eh. Pero alam nyo na, doon sa mga tactical na barkada natin, sa mga tactical na fans natin sa Pilipinas, kung meron man. The point being, tumutulo ang uhog ko, mga kaibigan. Wala akong magawa. Medyo malamig lang talaga. But anyway, masarap lang dito, hindi na kailangan magpalamig ng beer. I'm not being sponsored. Like I said, wala pa tayong sponsor na maski sino. So, at any rate, I wanted to address yung mga tactical people. Actually, yung mga tactical na mga kababayan natin. Lalong-lalo na yung mga nasa EMS na nagpapaka-tactical. I've been seeing a lot of posts lately na sa totoo lang walang sense. One of my favorite posts is, or one of the things na nakita ko is a patch that says civilian. So what's wrong with that picture? Civilian. Di nyo ba naisip na kapag kayo naka body armor, meron kayong ballistic lead, may dala kayong rifle or tactical shotgun, wala na pong silbi yung patch ninyo na nakalagay doon, civilian. Automatic yan. Kapag ganun ang ginawa nyo, kapag ganun ang itsura nyo, isa lang ang tawag sa inyo, combatant. Okay? Huwag kayong tatanga-tanga. Ang dami kasing tactical sa atin eh. I don't know. Consider this a rant. Pero it's about time that medyo ayusin natin yung mga sarili natin. Yung sombrero na pinakita ko sa inyo, meron akong tinutumbok dun eh. Di ba? So,
kung medyo nag-iisip-isip kayo, kung medyo matatalino kayo at nakasurvive kayo ng pestiserye, alam nyo na kung anong tinutumbok ko. Pero kung kasama pa rin kayo sa mga tactical, sorry na lang, di ba? Congratulations, talagang may kalalagyan kayo sa mga buhay ninyo. But the point is, a lot of people confuse EMS with being tactical. O siguro nangangarap sila ng TACMED or TCCC kung tawagin. But in all honesty, kung sakali man na merong such a thing as combat medic in the Philippine setting, malamang yan, nandun sila sa military or sa police or sa SWAT. But for a combat medic in a civilian setting, medyo wala yatang sense yun. For example, a few years ago, may naganap na shootout sa Commonwealth. Hindi ko nababanggitin kung sino yung mga na-involved. Pero that was one instance where kami mismo rumisponde. Pero based on our experience, although kami yung pinakamalapit na ambulansya sa scene, hindi pa rin kami nakalapit at hindi pa rin kami pinapasok ng mga kinauukulan. Kasi nga, 2 government units yung nagkaroon ng engkwentro. Sorry, talagang malamig Sinisipon-sipon ako. So, 2 government units yung nagka-engkwentro. Kaya, medyo hindi muna kami pinapasok. At the same time, common sense na lang yan Nagkakaputukan. Unless meron ka ring sariling body armor, civilian medics do not have any business going into a combat environment. Yun lang naman yung masakit na katotohanan dun. Yun lang naman yung the ugly truth. Diba? Hindi nyo kailangan pasukin ang isang area kung saan mapanganib pa. At best, ang maaasahan ninyo after ng putukan kapag na-clear na ng police or military yung area, tsaka kayo papapasukin. But not before that. Diba? Kaya nga sinasabi natin na walang silbi ang pagiging tactical. Although, pwede nyo rin naman sabihin ako rin mismo, once upon a time, or every so often, makikita nyo medyo tactical yung forma. Pero, hindi ko na rin masyadong ginagawa dahil parang nagmumukha na rin akong ngongo. Kaya, hindi ko na rin masyadong tinatangka or hindi ko na rin masyadong ginagawa. Oh boy. Naglalabasan yung mga tinatawag na turkey vultures. And I don't know kung makukunan natin. Medyo may nakunan na ako a few days ago. Medyo mahirap lang mag-shoot pag naka-gloves. Hindi ko maramdaman yung focusing tsaka yung... Anyway, so yun yung aking isang rant. In the next few days or while I'm here, gagawa rin ako ng isang feature regarding yung mga peking prepper natin ulit. Like I said, yung mga prepper natin sa Pilipinas, ang pinag-aabalahan nila ay yung style ng prepping dito sa Merca, My nose is running. Anyway, like I said in a previous video, hindi natin pwedeng gayahin yung style ng prepping dito at kopyahin natin sa Pilipinas. Hindi talaga po pwede kasi hindi naman talaga applicable. Okay, for example, right now where I am dito sa bundok, it's about, medyo mataas tong lugar na to pero this is one area in the US na naghahalo pa rin yung mga tao at yung wildlife. According to my brother na nakatira dito, meron at least mountain lion, merong black bear, may rattlesnakes,
may iba't ibang klaseng may owls, may turkey vultures, may hawks, coyote, and several other wildlife na hindi pwedeng galawin ng tao, hindi pwedeng saktan, hindi pwedeng barilin, hindi pwedeng huntingin. So, very strict ang batas nila regarding that. But at the same time kasi, yun yung realidad ng buhay nila dito. And the black bears, the mountain lions, wild animals yan. So, somehow kakailanganin nila ng some sort of protection. Pero, yun na nga, hindi rin naman pwede na basta-basta lang nilang sasaktan ng mga hayop. But just the same, in this area, hindi siya kagaya ng Maynila or ng Pilipinas na may barangay, may police outpost kung every so often, parang every 100 meters may police outpost. Dito wala. So, ang mga umiikot dito, mga sheriff lang, mga deputy lang. Walang malaking police force. Marami dito bombero because to combat the forest fires. So, mga forest ranger marami dito. Pero yung police talaga wala. Yung mga residente, obligado silang mag-armas. And, allowed sila eh. Meron din silang provision eh. Meron silang second amendment eh. So, pwede silang maging kargado kung gusto nila. And it's a right that's granted to them by the government. Tayo kasi, sa Pilipinas, privilege lang ang pagkakaroon ng armas. So, not everybody can own one. Kaya, doon sa mga tactical na peking prepper na gustong mag-armas, mag-ballistic helmet, mag-body armor, tapos maglalagay ng patch na civilian, Diyos ko Lord, good luck, diba? Tignan natin kung anong galing nila, diba? Yung mga iniidolo nila kagaya nito, binili ko dito sa Amerika, sa California, pero nakita nyo naman ang etiketa, diba? What does that say, diba? Esep-esep na lang kayo kung meron pang natitirang katinuan sa utak ninyo, esep-esep na lang. At any rate, that's my short rant for today. Again, this has been Abs Abando for Manila Sentinel. Raw. Huwag kayong tactical.